kang lumapit! Bitawan mo ako! Sa liit ng katawan mo, makakasakit ka pa ba? Hindi mo yata maigalaw ang kutsilyo. Pakiusap, maawa kayo, pabayaan niyo na ako! Pakiusap, pabayaan niyo ako. Siya ang nawalang anak ng mga manalo. Ano naman? Ang mayamang pamilya tulad ng mga manalo, hindi ka nila tatanggapin bilang isang kriminal. Ngayon, Ipapadama ko sa'yo kung ano ang tawag sa Yelo apoy 2 antas langit. Kayo ang nang-api sa kapatid ko. pasok ka na dyan. Bagong asawa. Palabasin niyo ako! Ikaw ha, sa buong buhay mo maging masunurin ka, manatili ka rito. Pagkatapos pakasalan mo ang anak ko. Tatay, nanay, sagipin niyo ako! Sagipin niyo si Chichi. Ang pagpapakasal mo sa anak ko ay swerte mo, basta't alagaan mo siyang mabuti. Maaga kang makapagbigay sa tahanan ng mga Del Mundo, ng mga tagapagmana. Tatay, ikinasal na ako. Unang pagyuko. Pangalawang pagyuko. Pangatlong pagyuko. Hindi! Huwag! Ayokong pakasalan siya! Huwag! Asawa, andito na ako. Bunso, nakatago ka na ba? Ako naman. Ikaw, hindi ka ang asawa ko. Sino ka ba talaga? Sino ako? Hindi ako si Bea. Ako si Nan Manalo. Sinusundo ka na ng tunay mong mga magulang. Paglabas mo, mamuhay kang mabuti. Ikaw ba ang aking Chichi? Chichi. Ikinalulungkot ko, Chichi. Pinagdaanan mo ang hirap dahil kay nanay. Ito ba ang aking tatay at nanay? Ang saya. Simula ngayon, hindi na ako magugutom. Kahit ang pagpatay at panununog kaya mong gawin, mukhang isang ligaw na babae. Pag uwi natin, kailangan kang disiplinahin. Ito na ang bahay natin. Nasaan ang mga gamit? Pinapakuha na ni nanay sa katulong ang mga gamit mo at dinala sa kwarto. Dito sa bahay, may isang kuya at isang ate. Mamahalin ka nila. Huwag mo na akong pakialaman. Huwag mo na akong pilitin. Munting Niebe, huwag kang ganyan. Kahit na bumalik na si Bea, ikaw pa rin ang unang binibini ng tahanan ng mga manalo. Kuya, huwag mo na akong pakialaman. Ako ang nagukupas sa bahay na ito. Sa loob ng maraming taon, ngayon kailangan ko nang ibalik sa tunay na may-ari. Anong pagsakop? Wala iyon. Hindi ba kayang buhayin ng tahanan ng mga manalo ang dalawa kong anak na babae? Pasensya na, tatay. nanay. Munting Niebe, may dagdag ka lang na kapatid na babae. Bukod dito, ikaw ay anak naming pinalaki mula noong bata ka pa. Hindi ito magbabago, kailanman. Opo, nanay. Ito ba si Chichi ang bunsong kapatid? Bunso, malamig sa labas. Isasama kita, pasok na tayo sa loob. Kahit na tunay na anak, ano naman? Isang galing sa mahirap at liblib na lugar na bastos na babaeng bata. Tingnan mo kung paano kita haharapin. Anak ko, Pumunta na siya sa lungsod para mag-enjoy para sa iyo. ikaw, sa buong buhay mo, maging mabuti at masunurin. Dito ka na lang. Mamaya, pakasalan mo ang aking anak na lalaki.
Ayaw ko. Chichi, ayos ka lang ba? Ako, hindi naman, munting niyebe. Kahit na hindi mo gusto ang bunsong kapatid, huwag mo siyang itulak. Ako wala siya mismo ang natumba, huwag kang lumapit. Natatakot ako. Huwag mo akong saktan. Tama na. Hindi na isinasadya niya yan, nagpapakaawa siya. Hindi mo ba nakikita? Tama na ang ingay-ingay. Ano bang itsura yan? Pasok na lahat. Ang pangalan niya ay Bea, siya ang anak kong nawala sa loob ng 12 taon. Mula ngayon siya ang ikalawang binibini ng tahanan ng mga Manalo. Mabuhay, ikalawang binibini. Hindi, wag na Bea ang pangalan ko. Tawagin na lang ninyo akong Bea. Kapag tinawag ka, tanggapin mo ikaw ang may-ari ng bahay na ito. Ang sunod-sunuran mo. Ano bang itsura yan? Bunso, uminom ka ng tsaa para uminit ang katawan mo. Ikaw lang marunong magpakaawa, kaya ko rin yan. Salamat ate. Munting niebe, nasunog ka ba? Bunso, kung ayaw mo sa akin, maaari akong umalis sa tahanan ng mga Manalo. Bea, bilang miyembro ng pamilyang Manalo, paano naging napakakitid ng iyong dibdib? Hindi naman sinasadya ni Chichi yan, tama na. Huwag na kayong magsalita. Huwag kang mag-alala ng labis. Siya ay kaya ring pumatay at magsunog kayang gawin, ano pa ba? Tumahimik ka. Tatay, Nay kuya, huwag kayong mag-away dahil sa akin. Bea, humingi ka agad ng tawad kay Munting Niebe. Nan Manalo si Bea ay kapatid mo rin, huwag kang masyadong nagmamalabis. Kuya, bahala na. Katatapos lang umuwi ng bunso, hindi pa siya sanay. Hindi siya humihingi ng tawad sa akin. Wala namang problema. Munting Niebe, okay lang. Bea, halos hindi na mapigilan ang magmura-murahin mo ako. Ang pinakaayaw ni tatay ay ang mga taong walang disiplina. Habang lalo kang nagiging bastos, mas nagiging mabait at marunong ako. Hindi ko intensyon na sadyang sunugin si ate. Nakikiusap ako sa'yo, huwag mo akong ibalik sa bundok. Ako ayaw ko ng saktan pa. Tatay, pakiusap ko sa inyo, huwag niyo akong ibalik sa bundok. Ayaw ko ng magutom, ayaw ko ring mabugbog. Nanay, pakiusap ko sa'yo, huwag mo akong ibalik sa lugar na yon, okay? Kaya kong gawin ang lahat ng trabaho, kahit anong gawin. Handa ako, nanay. Hindi mangyayari iyon, halika tayo. Hindi mangyayari, hindi ka ibabalik ng nanay doon. Ito ang iyong tahanan, ikaw hindi ka na magdudusa. Huwag kang umiyak. Munting Nibe. Kakabalik lang ni Chichi, maraming bagay na hindi pa siya sanay. Bilang panganay na ate, mag-adjust ka ng kaunti. Ang umiiyak na bata ay may candy, Bea, minamaliit kita. Nanay, naiintindihan ko manatili kang panatag. Ikalawang binibini ako ang mag-aasikaso sa iyong paligo at pagpapalit ng damit. Medyo mainit. Mainit para malinis ng husto. Halika, ikalawang binibini. Huwag gumalaw, huhugasan ko ang iyong mukha. Ayoko, bitawan mo ako. Luhod. Ako ang totoong may-ari ng bahay na ito. Sino man ang magpapasama ng loob ko, pwedeng umalis agad. Ikalawang binibini, maawa po kayo. Hindi na namin uulitin. Wala kayong lakas ng loob na mangapi sa akin. Sabihin, sino ang nag-utos?
Sabihin. Ayaw mo pa bang sabihin? Sabihin. 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 Ang mukha mo kung patuloy na hahampasin, masisira na. Ayaw mo pa bang sabihin? Si unang binibini, si Sofia, ang nag-utos sa amin. Sabi niya bigyan kayo ikalawang binibini ng kaunting leksyon. Ikaw, anong gusto mong gawin? Para alisin ang malas ni ate. Ito pala ang totoo mong ugali. Sasabihin ko kay mama at papa at kay kuya. Si mama at papa ay natutulog na, huwag na natin silang abalahin. Kapatid, sa buhay kailangan maging matapang para hindi ka apihin. Nagsilipwak ba ako kagabi? Bea, Kuya, Ang peluka ko! Bakit mo ginagawang napakasama kay Munting Niebe? Ano ba yon? So ay ano to? Kagabi si Bea pumasok sa kwarto ni Munting Niebe, pinutol ang buhok niya at nagdala ng patay na manok para takutin siya. Hindi. Ako. Wala po, nanay. Wala po. I-check ang CCTV. Gusto kong makita kung sino talaga ang nagsisinungaling. Opo, Ginoo. Bunso, kung ayaw mo sa akin, sabihin mo ng diretsyo. Bakit mo ako inaapi sa likod ng nanay at tatay? Hindi ako yun. Hindi ako yun. Bea, malinaw ang ebidensya. Ano pa ang maipagmamatuwid mo? Sa tingin ko, inggit ka kay Munting Niebe na mas magaling kaysa sa iyo, gusto mo siyang palayasin. Bea, lumabas na ang tunay mong kulay ngayon, hindi mo na maitatago. Wala po. Chichi, may duda ka ba sa pamilyang ito? Sa nanay at tatay, hindi ka ba panatag? Hindi ko alam. Hindi ko talaga alam bakit naging ganito si ate. Alam ko nung bumalik ako hindi masaya si tatay at hindi rin masaya si kuya. Wala akong magawa ng tama. Pinapahiya ko lang kayo. Tatay, kung ayaw nyo sa akin, pwede akong hindi na maging miyembro ng tahanan ng mga manalo. Nakikiusap ako. Payagan nyo akong manatili. Bakit nagpapakaawa ka na naman? Hindi ba ninyo nakikita, nagkukunwari ba siya? Itong almusal, kanina pa bago sumikat ang araw, pumunta ako sa kusina at natuto sa ate. Gusto kong ipatikim sa inyo. Pasensya na ako, mukhang nasira ko na naman. Gusto ko lang kumain ng simple. Nanay, nakikiusap ako, huwag mo akong paalisin. Konti lang ang kinakain ko. Hindi na ako magdadagdag ng problema sa pamilya. Magiging pabigat, payagan mo akong manatili. Chichi, nanay, paano kita pagdududahan? Hindi ka palalayasin ng nanay. Ikaw ay palaging anak ni na tatay at nanay. Nanay? Nagsisinungaling siya, nagkukunwari siya. Hindi mo ba nakikita? Tama na.
Wala yan. Munting Niebe? Wala namang nakuha ang CCTV. Sino ang nakakaalam kung ikaw ang gumawa ng sarili mong drama? Sige. Alam ko, simula nang bumalik si Chichi, sa puso mo palagi, walang seguridad, pero si Chichi ay inosente. Kung gagawin mo pa ito ng labis, kailangan kitang papaalisin sa bahay. Sige na. Isang komedya. Tapos na ang usaping ito. Simula sa susunod na linggo, sasama ka kay Munting Niebe sa paaralan. Matuto kang kumilos ng maayos. Oh, Bea, hindi pa tapos ito sa atin. Paano ako haharap sa iba? Papasok ako sa eskwela. at nandito na naman ako. Kamagandang araw mga kaklase. Ako si Nananan. Anong nan? Sa totoo lang, ang kapatid ko dahil sa ilang bagay, siya ay nakulong dati. Kaya, medyo sensitibo ang kanyang damdamin. Sana naman maging mapagpasensya kayo. Baka naman may ginawa siyang masama? Nakulong na ba? Munting Niebe, huwag kang mag-alala. Aayusin namin ang mga masamang ugali ng kapatid mo para matulungan siyang maging maayos. Salamat. Salamat sa inyong lahat. Salamat sa mga kaklase na handang tumulong sa akin. Nung bata pa ako, dinukot ako at dinala sa bundok. Hindi rin ako nakapag-aral ng maayos. Wala akong alam, natatakot ako, iniisip nila na bobo ako. At natatakot akong hindi makasama sa inyo. Pero hindi ko inakala na ang mga kaklase ko ay napakababait. Handang tumulong sa akin at gustong makipagkaibigan sa akin. Ako sobrang naantig ako. At ang ate ko, bagaman hindi siya tunay na anak ng nanay at tatay ko sa dugo, pero tinuring niya ako bilang tunay na kapatid na babae at minamahal. Ako! Sa ngayon talagang masaya ako. Salamat sa inyong lahat. Hindi ko inakala na si Bea ay dinukot at dinala sa probinsya. Kawawa naman. At ngayon ko lang nalaman na si Sofia ay ampon ng pamilya Manalo. Ang galing ng pag-arte. Nakakuha ng simpatya sa pamamagitan ng pagpapakaawa at sa harap ng lahat ay idiniin na wala akong kinalaman sa pamilya Manalo. Paalam, Bea. Bye. Pwede ba? Ibalik mo na sa akin ang notebook. Eto na. Kunin mo. Ibalik mo ang notebook ko. Akin na, ibigay mo. Dali! Ibalik mo sa akin. Notebook ko yan. Ibalik mo! Ibalik mo ang notebook ko. Ako ang gumawa nun. Huwag mong punitin. Notebook ko. Anong mahalaga sa notebook na yan? Ikaw lang naman. Itinuturing mong mahalaga yung notebook na walang kwenta, probinsyana. Kahit anong gawin mo, hindi ka magiging honor student. Simula ngayon sa school, kumilos kang maayos. Huwag mo nang iparinig sa akin na si Munting Niebe ay anak-anakan. Naiintindihan mo ba? Totoo ang sinasabi ko. Hindi naman ako nagsisinungaling. Totoo. Kailangan mo ng disiplina. Naghahanap ka ng gulo. Bea, pinapahirapan mo ako. Siyempre hindi kita hahayaang maging masaya.
nandito ka? Tumahimik ka. Tumahimik ka. Ako. Gusto ko lang ngayon mabuhay ng tahimik. Pero kung ikaw maglilito ka pa, gagawin ko. Tutukitin ko ang mga mata mo. Bubunutin ko ang dila mo. At saka babaliin ko ang mga binti mo. Sabihin mo ang tahanan ng mga manalo kaya ay ipapakulong ako or ikaw na ampon. Tatakpan ang pagkawala mo. Munting Niebe. Kahit hindi mo gusto si Sofia. Huwag mo siyang itulak. Munting Niebe, si Chichi ay kagagaling lang. Maraming hindi siya sanay. Ikaw na ate. Mag-adjust ka naman. Kung gagawa ka pa ng hindi kailangan, papalisin na lang kita. Tara na. Ting-ting. Ting-ting. Ting-ting, nasaan ka? Talaga bang bumalik na ang unang binibini? Kaya lahat kayo nang aapi sa akin? Ako ang tunay na anak ng tahanan ng mga manalo, ang nag-iisang tunay na anak. Si Sofia na ampon, walang kwenta. Unang binibini, ano ang iyong utos? Umalis ka. Unang binibini, kagagaling ko lang. Umalis ka. Ako, sinabi ko nang umalis ka, hindi mo ba naintindihan, papatayin kita. Makikipag-away ka sa akin? Sasabayan kita hanggang dulo. Ang cellphone ko, inaapi ako. Hoy. Kuya Marco, ang lungkot ko. Si Bea, inaapi ako. Tama nga. Yung pinaka hindi dapat galitin sa eskwelahan. Si Marco ang maton na ito, alam mo, yung tahanan ng mga Javier. Yun ang pinakamayaman sa ating lungsod ng dagat. Tingnan ko nga sino bang walang mata, yung mga api kay Marco na pinoprotektahan ko. Tumahimik ka na lang. Kung hindi ka maglabas ng pera, yung tatay mo baka patayin ko ang bihag, narinig mo ba? Awe. Awe, patay ka na ba, gago? Ay puta. Multo. Multo yan. Hoy, marunong ka bang magmaneho? Ikaw pala. Ikaw pala. Ilog ng ligaw. Kakabalik lang ni Chichi. Kung may mali man ang bunso, ako bilang ate dapat magpabaya sa kanya. Huwag mo siyang saktan. Iisang mukha lang, bakit magkaiba ang ugali? Huwag mo akong hawakan, wag. Talagang hindi siya. Ilog ng ligaw. Huwag kang mag-alala. Itong nakababata kong kapatid, kakagaling lang sa probinsya. Malamang marami siyang pinagdaan ng hirap. Ang specialty niya ay magpanggap para maawa sa kanya. Ako itong binata, ayaw ko sa mga peking babae. Hindi ako nananakit ng babae. Pero ginupit mo ang buhok ni Sofia naging ganito. Kailangan mo akong bigyan ng paliwanag, di ba? Ako, hindi ko ginawa, wala. Ilog ng ligaw, tama na. Munting Niebe, tingnan mo. Kung ano ang ginawa niya sa'yo, gagawin ko rin sa kanya ngayon.
Ang sakit. Anong ginagawa mo? Hindi ko talaga binubuli si ate. Wala ako. Bakit ba kayo hindi naniniwala sa akin? Gusto ko lang mag-aral ng maayos. Bakit ganyan kayo sa akin? Si Bea ganito ba siya? Parang hindi naman siya nananakit ng iba. Mas mukha siyang inaapi. Sumpa, nagpapanggap na naman siya. Hindi, ikaw bakit ka umiiyak? Hindi ko naman sinabing binubuli mo siya. Kung iiyak ka pa, Marco, nandito ka na naman ng gugulo ng kaklase. Ako? Hindi. Saan ko siya ginugulo? Ako ang nasaktan, di ba? Tumahimik ka, humingi ka agad ng tawad sa kaklase mo. At sumulat ng 10,000 salitang pagsisisi. Ipasok mo sa opisina ko bukas. Ginagamit mo lahat para laban sa akin, no? Di ba? Mabuti, napakabuti, talaga namang magaling magpanggap. Pasensya na. Hindi. Ako okay lang ako. Ang galing mo, ah. Pagkatapos ng klase, maghintay ka sa may pintuan. Kung wala ka doon, hahanapin ko kayo ng gulo ng tahanan ng mga manalo. Naiintindihan mo ba? Ilog ng ligaw, tigilan na natin. Hindi naman sinasadya ng kapatid ko. Munting Niebe, napakabait mo kasi. Si Bea napakatuso niya. Sa tingin mo, maghihintay ba siya sa may gate ng eskwela ng maayos para hintayin ako? Tara na. Naghihintay ka talaga rito. Ang galing mong magpanggap. Tingnan natin hanggang saan ang pagpapanggap mo. Anong oras na yung dalawang bata? Bakit hindi pa sila umuuwi? Ay, nakabalik na si Munting Niebe. Si Chichi, bakit hindi siya kasama mo? Ha? Hindi ba sinabi ni Chichi na ikaw ang magsusundo sa kanya, ma? Para mamalengke? Ang usapan natin ay sa weekend. Malamang ginamit lang yan para tumakas at maglaro. Walang disiplina. Malapit na mag 6:30. Yung bata mag-isa, hindi pamilyar sa lugar, saan ba siya pupunta? Ang mahalaga ngayon, kailangan natin siyang mahanap agad. Ma, huwag kayong mag-alala. Magpapadala na ako ng tao para hanapin siya. Hindi, ako na mismo ang hahanap. Kung hahanapin ninyo siya ngayon, baka huli na ang lahat, di ba? Sino kayo? Huwag kang matakot, Mare. Sasamahan ka naming mag-enjoy ng mga masasaya. Huwag mo akong hawakan, huwag. Bakit kayo nakatanga dyan? Habulin niyo. Sigurado ba siyang naghihintay lang doon? Hindi ko naman siya inaalala. Sundan siya. Huwag hayaang makatakas. Maghiwa-hiwalay tayo. Huwag kayong lalapit. Huwag. Takbo? Bakit ka tumigil? Huwag kang lalapit. Chichi! Chichi! Chichi? Chi?
Mamatay ka. Ikaw na. Hehe. Ikaw na. Paano kung hindi mahanap? Chichi, ikaw... Chichi, saan ka pumunta? Nag-aalala si Mami. Nasaktan ka ba o... Ito. Bakit ang daming dugo? Ito, masakit ba? Ako. Okay lang. Chichi, hinahanap ka namin ng matagal. Bakit may oras ka pa kumain dito? Kasi... inayos ko na ang mga gago. Diretso uwi na ako. May hangganan ang pagsisinungaling. Ikaw, isang babae, paano mo matatalo ang ilang mga tambay? Bunso, alam namin baka naglalaro ka lang at lumabas. At may nangyaring masama. Hindi rin iyon ang gusto mo. Pero hindi ka pwedeng magsinungaling. Sina tatay, nanay at kami talagang nag-aalala sa'yo. Hindi ako nagsisinungaling at hindi rin ako lumabas para maglaro. Si Marco ang nagsabi sa akin na maghintay sa harap ng eskwelahan at hintayin siya. Ano ba ang pagkatao ng prinsipe ng tahanan ng mga Javier? Paano siya magkakaugnayan sa iyo, isang babaeng bastos? Tingnan mo ang sarili mo. Ilang araw ka palang umuwi, natuto ka na ng masama. At naglagay ka pa ng colored contact lens. At natuto ka pang uminom ng alak. Kaya sa tingin mo, ang tahanan ng mga manalo ay mas mababa? Hindi ka dapat sa pamilya Javier, ikaw. Pagkatapos ng klase, sumabay ako kay Marco. Hindi niya sinabi sa akin kung sino ang kamiting niya. Bunso, baka nagkakamali ka lang? Hindi naman maganda ang memorya ko. Pero buti na lang natuto akong mag-record. Si Sofia ang nagbigay sa amin ng pera para harangin ka namin at turuan ka ng leksyon. Hindi na namin uulitin. Patawarin mo kami, huwag mo kaming saktan. Maaring magkamali ang memorya ko. Pero ang recording na ito, peke ba? Hindi. Hindi iyon totoo. Hindi ito. Peke ang recording na ito. Bunso, paano mo magagawang mag-utos ng tao na saktan ka at saka ako ang sisihin? Si Munting Niebe ay mabait ang puso mula pa noong bata siya. Hindi niya kayang tapakan ang langgam. Paano siya makakakilala sa mga masasamang tao? Ikaw naman. Lumaki ka sa probinsya, matigas ang ulo mo. Sino ang nakakaalam kung kailan? Napalapit sa mga taong hindi kagalang-galang. Ngayon ay binabaliktad mo at sinisisi si Munting Niebe. Ang aking Chichi, alam na alam ko. Hindi niya gagawin ng ganyan. Mas hindi kayang gawin ng Munting Niebe ang manakit ng iba. Bea, nag-iimbento ka ng kasinungalingan. Sinisiraan si Munting Niebe. Talagang sobrang bigo ako sa'yo. Imbes na sa inyong mga tanga ay makipagtalo, mas mabuti pa. Hayaan na ang pulis ang magbigay ng hustisya. Wag. Ikaw. Ate, ganyan ka ba? May kaba ka na ba? Munting Niebe. Sabihin mo sa akin ang totoo. Ginawa mo ba talaga? Ako. Kasi nakita kong bumalik ang nakababata kong kapatid. Natatakot ako na itakwil ninyo ako. Masyado akong natakot.
Bubita, matagal ko nang sinabi. Ikaw ay palaging kabilang sa tahanan ng mga manalo. Unang binibini. Ikaw ang aming munting niebe. Tatay. Tatay, alam kong mali ako. Pakiusap, wag mo akong palayasin, tatay. Ang dapat mong hingan ng tawad ay si Chichi. Nakababata. Pasensya na. Ngayon, si ate ang may sala. Ako ay nabulag ng inggit, nabulag ang aking mga mata. Teka. Ate, kung magsusorry ka, dapat mong sabihin ng malinaw kung para saan ka humihingi ng tawad. Ano pa bang dahilan? Nainggit ako, nag-arkila ako ng tao para mang-api sa iyo. Mukhang hindi mo pa rin nauunawaan ang iyong sariling pagkakamali. Tuloy? Ginoo ginang noong, nung dumating ang ikalawang binibini, iinutusan kami ng unang binibini, nagupitin ang pantulog ng ikalawang binibini gupitin ng sira. Oo, sabi ng unang binibini na bigyan namin ang ikalawang binibini ng isang babala. Kami ay hindi rin siya masuwayan. Ate, ngayon alam mo na kung ano ang mga bagay na dapat mong hinga ng tawad. Hindi ko masabi kung hindi ang imahe ko sa tahanan ng mga manalo ay masisira lahat. Kung ganoon, tutulungan ko si ate alalahanin ng mabuti. Ako naalala ko na sa noong nasa eskwelahan, tinawagan ko ang ilan kong matalik na kaibigan para bigyan ka ng babala. Oo. Meron pa? At saka, ako ang sinadyang ipagawa kay Marco na magkamali siya sa iyo at guluhin ka. Nakakaloka. Dahil sa selos. Paulit-ulit mo na ginagawa ang pananakit sa sarili mong kapatid. Gumagamit ng masasamang paraan. Simula ngayon, lahat ng iyong supplementary card suspended na. Babawasan ang allowance mo, walang pahintulot ko. Hindi ka pwedeng lumabas pag-isipan mong mabuti. Tay, alam kong mali ako, nanay, kuya, hindi ko nagagawin ulit. So ate, ngayon pwede ka na bang humingi ng tawad sa akin? Pasensya na, kapatid. Kasalanan ko lahat, patawarin mo ako. Kung hindi ako nagkakamali pagupan ng mamamatay tao, kung may matibay na ebidensya, maaaring magsampa ng kaso at mapabilang sa bilangguan. Sigurado ka bang ang iyong basta-bastang paumanhin ay sapat na para sa ginawa mo sa akin lahat ng iyon? Pasensya na, kapatid, alam kong mali talaga ako, patawarin mo na ako. Mukhang hindi ka pa natuto kung paano humingi ng tawad. Halika, turuan ninyo si unang binibini. Maawa ka, ikalawang binibini mali ako, ikalawang binibini mali ako, ikalawang binibini mali ako, ikalawang binibini mali ako, ikalawang binibini. Bea, alam na ni Munting Niebe ang pagkakamali niya, pinarusahan na rin siya ni Tay. Huwag mo naman siyang paginitan, okay? Humihingi na ng tawad si Munting Niebe sa iyo. Kung maaari, patawarin mo na. Patawad? Wala akong ginawang mali nun, lahat kayo inaapi ako. Kayo. Kailan ninyo ako pinatawad? Kung kayo sa palagay ninyo ay sobra, ako hayaan na ang batas ang humusga kung sino ang tama. Huwag, ate, alam kong mali ako, patawarin mo ako, pakiusap. Munting Niebe. Nang manalo. Patawarin mo ako, pwede? Pakiusap, patawarin mo ako, pakiusap. Patawarin mo ako, pakiusap. Tama na, tumayo ka na. Munting Niebe. Dali. Tumayo ka na, dali. Okay na, Munting Niebe. Munting Niebe, Munting Niebe. Ang hitsura ni Bea kanina kumpara sa dati. Parang hindi siya ang kanyang sarili. Si Munting Niebe ay gumawa ng napakalabis na bagay, hindi mo man lang pinayagan si Chichi maging matigas protektahan ang sarili? Hindi matigas ababahala na baka iniisip ko lang ng labis. Dito sa bahay walang panahon na payapa. Ay siya nga pala, mahal. Si Chichi sa pamilyang ito walang pakiramdam ng pag-aari. Kung gayon sa mga susunod na araw buong pamilya tayong magsama-sama kumuha ng retrato ng pamilya para sa kanya maging payapa ang kalooban. Kaya. Sabi nyo, ang ikalawang binibini ng tahanan ng mga manalo ang bumugbog sa inyo ng ganito.
Binatang Javier, hindi kami magsisinungaling. Siya nga mukha siyang payat at mahina pero nang kumilos siya, para siyang hindi tao. Napakabilis niya. Nakakagulat ang lakas niya. Hindi pa kami nakareact bigla. Multo! Siya, ano nga. Magpalit ng upuan. Naku, yung bully sa school, lilipat ba siya sa klase natin? Bakit siya nakaupo sa tabi ni Bey? Eto. Si Binatang Javier ay malamang alam na binubuli ka ni Bea kaya siya lumipat para bantayan siya. Ilog ng ligaw. Sa totoo lang, hindi mo kailangang lumipat ng klase. Si Bea, hindi naman siya masama ang ugali. Hindi mo alam. Hoy, Bea. Kaibigang Marco, pasensya na ako, hindi na ako nagpapaaway kay ate. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Alam ko ang totoo mong pagkatao. Bea, tingnan mo kung kaya mo pa magmayabang hanggang kailan. Nakita mo ba? Kapag nag-vibrate ka, dapat pumuwersa ka dito. Dito, oh. Mag-vibrate ka. Ah, sige. Sabi ko na nga ba bobo siya eh. Hindi naman ako bobo. Oy, si Bea, mabilis matuto ah. Magaling. Wala naman si ate ang magaling magturo. Ako? Ikaw? Kaya si Munting Niebe ay mabait na nagturo sa'yo, ganyan mo siya tratuhin. Hindi ako. Hindi ko alam. Paano naman si ate? Ako, hindi ako. Ano, hindi ka na nagpapanggap na inosente? Ako, hindi ko sinasadya. Hindi ko sinasadya. Ilog ng ligaw. Huwag mong sisihin si Chichi. Kakasimula pa lang siyang matutong maglaro. Hindi pa niya kontrolado ang lakas at direksyon. Normal lang iyon. Ayos lang ako. Marco, at least ikaw ay nasa panig ko. 'Di ba? Sige Bea, baguhan pa lang kumpara sa mga ilang taon nang naglalaro na mahihina pa rin, mas mahusay ka na. Inom. Sabi ko na nga ba na kayang tumakas mag-isa mula sa bundok at nakipag-away sa isang grupo ng mga gunggong. Paano magiging isang umiiyak na kawawa? Bea, sa tingin ko hindi ka dapat mahiya. Mabuti naman ito, napaka-cool. Munting Niebe, huwag kang magalit. Tiyak si Binatang Javier ay naloko sa pagpapanggap ni Bea na parang mabait. Ang mga halimaw ay lumalabas kapag gabi. Kapag isang araw na hayag na siya, tawagin natin si Binatang Javier para makita niya mismo. Palaging gabi na. O pagkalubog ng araw. Parang alam ko na kung paano siya tuluyang mawawala. Halika, magpakuha tayo ng larawan ng pamilya. Halika, lumapit ka. Hayaan mong ayusin ko ang buhok mo, anak.
Halika, magsama-sama kayo, pamilya. Halika, Ginoong Manalo, ngumiti naman po kayo ng bahagya. Halika, 3, 2, 1. Ang galing, isa na rin ako sa pamilyang Manalo. Chichi. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Gusto ko lang sanang ilagay ng maayos ang album, pero hindi ko inasang bigla nadulas ang kamay ko. Nasira ang picture. Nasira ang picture. Okay lang yan, Chichi. Nasira ang picture, pwede naman tayong kumuha ng bago. Di ba, Chichi? Sofia, huwag kang magpanggap. Talagang sinadya mo yan. Sinadya ko yan. Ano naman? Tingnan mong mabuti. Kung sino sa mga nasa litrato ang mukhang labis. Ako? Sina tatay, nanay at kuya. 18 kaming taong magkasama. Kami ang tunay na pamilya. At ikaw? Isang mananakop ka lang. Nagsunog ka. Pumatay ka ng tao, isa ka lang marahas, baliw. Sabihin mo nga ulit, subukan mo. Ano naman kung sabihin ko? Sabi ko, ikaw ay peste, isang malas. Simula nang bumalik ka, walang kahit isang araw na payapa ang bahay. Hindi ka dapat bumalik. Dapat nabulok ka sa bilangguan, mamatay ka doon. O kaya magpakasal sa mga taga-probinsya na lalaking kadiri. Ang pasensya ko ay may hangganan. Baliw ka talaga. Tama ako, di ba? Bububugin mo ako, ha? E di patayin mo ako kung kaya mo para makita ni na tatay at nanay na makita nila. Sige. Gaya ng gusto mo. Isuli mo sa akin ang peluka ko. Ibigay mo, isuli mo. Ibigay mo! Malapit na, malapit na. Malapit na silang umuwi. Makayanan lang hanggang doon para makita nila. Sigil, anong ginagawa ninyo? Ano ba talaga ang ginagawa ninyo? Munting Niebe. Munting Niebe, halika tayo. Ano nangyari sa'yo? Sabihin mo kay kuya. Sino ang nangapi sa'yo ng ganito? Oh. Sa susunod, kung magsasalita ka ng walang pakundangan, hindi lang pagputol ng buhok ang mangyayari. Huh? Oo. Ako mismo. Ang aksidenteng nadapa. At walang kinalaman si Chichi. Narinig mo na, di ba? Siya mismo ang nagsalita. Ikaw na asong palahaw. Pwede ka bang tumahimik na? Bea, ikaw. Ay walang alam sa tamang asal. Sino ang nagturo sa'yo ng ganyan makipag-usap sa kuya? Umalis ka na. Pe, akala mo ba kaya mong palaging maging mayabang? Ang tahanan ng mga Manalo ay nangangailangan ng isang nakayang dalhin sa labas, isang dalagang may dangal na magdadala ng karangalan sa pamilya. Hindi tulad mo na peste na hindi bagay sa lipunan. Tingnan natin. Munting Niebe, munting Niebe.
Tingnan mo ang itsura niya. Napakabusabos. Saan ba ang dating isang binibini? Iyon na nga ang unang binibini dati. Ang bait sa atin, hindi natin hahayaan ang probinsyanang ito na sumakop sa unang binibini. Ikalawang binibini. Maaari mo ba akong tulungang magwalis? Kami kasi talagang sobrang busy na. Sige, pupunta na ako. Magpanggap magpatuloy ka. Tingnan ko kung hanggang kailan ka makakapag-arte. Gumawa ng pagkain na gusto ng binibini. Kayo dalawa, ayaw nyo na bang magtrabaho? Pinaan nyo pa ang ikalawang binibini ng ganito? Hindi. Hindi sila. Ako mismo ang gustong gumawa. Bea, sinusundo ka ni Mami para maging masaya ka. Hindi mo kailangang makonsensya. Alam mo ba? Kaya pala. Ganito pala ang magkaroon ng nanay. Nung nasa bundok ako dati, araw-araw akong hindi nakakain ng sapat, hindi rin ako mainit ang damit. Bumangon bago sumikat ang araw para magtrabaho. Kung hindi maganda ang trabaho, binubugbog at sinisigawan ako. Gusto ko ring magkaroon ng nanay na mag-aalaga. Bea, nagdusa ka? Pasensya na, huli na nang mahanap ka ni Mami. Simula ngayon, lahat ng damit at alahas ng ikalawang binibini, pati na ang mga gamit araw-araw, lahat ay ayon sa... Hindi. Mas maganda pa kaysa kay Munting Niebe, mas mahusay na bilhin. Narinig mo ba? Opo, Ginang. Ang aking anak na babae, hindi ko na siya pahihirapan. Bea, dahil gusto mo magpakaawa para maawa, kaya gagawin kitang tunay na makaranas ng hirap. Ito lang ang marka. Kahit gamit ang daliri ng paa ko sa pagsagot, mas mataas pa sa marka na ito. Tama ka. Ang tanga ko kasi. Magaling ka naman. Pwede mo ba akong turuan? Ako, babayaran kita sa pagturo, okay lang? Anong ibig mong sabihin? Iniinsulto mo ba ako? Yung pera ng pamilya niyo, hindi ko kailangan. Wala naman. Si Chichi, mula pagkabata, hindi nakapag-aral ng maayos. Ang resulta ng exam ay ganito. Magaling na yan. Kailangan dahan-dahan. Di ba, Chichi? Ang sipag mo. Pero ganito lang ang marka, sa tingin ko, problema sa talino. Sinong sinasabi mong may problema sa talino? Ako ba yun? Hindi po, Binatang Javier. Hindi ganun ang ibig kong sabihin. Anong ibig mong sabihin? Sa tingin mo ba, ang panlalait sa kaklase dahil mababa ang marka ay nakakapagpasikat? O sa tingin nyo, ang pambubuli kay Bea ay accomplishment? O sa tingin ninyo, ang panloloko kay Bea ay nagbibigay sa inyo ng tagumpay? Hindi, Marco. Dahil si Jaja ay prangka magsalita, nagbiro lang siya kay Chichi. Si Chichi ay napakalawak ang pangunawa. Siguradong hindi niya iyon papansinin ang mga maliliit na bagay. Di ba, Chichi? Ako. Biro. Sige. Di magbiro ako sa'yo. Ano sa palagay mo? Ikaw, Sofia. Ninakaw mo ang buhay ni Bea sa loob ng mahigit 10 taon. Nakatira ka sa kanyang bahay, ginagastos mo ang pera niya, pumalit ka sa kanya ng mahigit 10 taon. Nakakatuwa ba sa'yo? Nakakatawa ba ang biro na ito? Ang sakta ng damdamin ng iba ay hindi magpapakita na ikaw ay matalino. Chichi? Gabi na nag-aaral ka pa? Uminom ka ng gatas. Kung pagod ka na, itigil mo na, matulog ka ng maaga.
Mami, hindi ako pagod. Gusto kong maging mas mahusay para hindi mapahiya si Daddy. Naniniwala si Mami sa'yo? Oo nga pala, sa susunod na araw, isasama kita sa isang tea party. Makikilala mo ang ilang mga tita. Sila ay may mga anak na kaedad mo na mga bata. Baka maging kaibigan mo sila at makakatulong sila sa'yo sa hinaharap. Sige, susunod ako kay Mami. Halika, Chichi, kumain ka. Sabi ng anak ko, yung anak mong babae, sa monthly exam, ay pinakahuli sa grado. Kung gusto mo, dalhin mo siya sa isang kilalang ospital para suriin. Kilala ko nga ang isa. Isang magaling na brain specialist. Ay nako, galing probinsya, walang pinag-aralan. Normal lang yun. Ginang Del Mundo, Ginang Garcia. Ano ang ibig ninyong sabihin? Ay nako, nag-aalala lang kami. Sa ating circle, ang babae kasi, kagandahan, asal at edukasyon, lahat ay kailangan. Kung hindi, sa huli, paano makakapag-asawa ng maayos? Para sa anak mong babae rin ito, para sa kinabukasan niya. Si Chichi ko, wala kayong karapatang magsalita tungkol sa kanya. Umalis na tayo. Ang mga tita ay mas matatanda, marami silang alam. Pero, pinagtatawanan ninyo ako dahil galing ako sa probinsya at sinasabi ninyong bobo ako. Ganon. Ganon. Talagang walang galang. Ikaw, tama si Chichi ko. Sino ba talaga ang walang asal? Kayo ang tahanan ng mga manalo. Maraming proyekto ay umaasa pa rin sa aming tahanan ng mga Del Mundo, Elena. Ang yabang mo. Ayaw mo na bang makipagtulungan? Ginang Del Mundo. Kayo ang unang walang galang sa aking anak. Ang usapang negosyo ay negosyo pero una sa lahat, ako ang ina ni Bea. Kung napapahiya ang anak ko at mananahimik lang ako, ano ang silbi ng perang kinikita ko kung hindi ko kayang ipagtanggol ang aking anak bilang ginang manalo? Tandaan mo ang sinabi mo ngayon, huwag kang magsisi sa bandang huli. Huwag kang magmakaawa sa akin. Sino ang asawa ni David? Sino? Ayaw ninyong sabihin, di ba? Sige, mamamatay kayong lahat ngayon. Siya? Siya ay ako. Kayo yon. Ako, sa construction site, halos kalahating taong nagtrabaho ng husto. Ang anak at asawa ko ay nasa ospital, naghihintay ng pambayad sa gamutan. Kayo naman ay kumakain at umiinom ng masasarap. Sige, puputulin ko kayo ngayon. Umalis ka. Papatayin kita ngayon. Papatayin kita ngayon. Susunod. Ako naman. Siya ang ginang Del Mundo. Hindi. Sige. Ikaw pang ginang Del Mundo. Halika. Elena, patawagin mo ang anak mo na iligtas ako. Huwag kang makialam. Ikaw, ang dahilan kung bakit nasira ang pamilya namin. Chichi, huwag kang lumapit, delikado. Kung hindi ako nagkakamali, kanina mo hindi ba sinabi mong magmakaawa ang nanay ko? Paano ngayon ikaw naman ang nagmamakaawa sa akin? Ganito, luhod ka at humingi ng tawad sa nanay ko. Isa sa alang-alang kong iligtas ang buhay mo. Oh, ikaw? Tumahimik ka at lumayas. Lumayas ka. Elena. Binibiningnan, kayo iligtas ninyo ako. Nagkamali ako. Ngayon, papatayin talaga kita, putang ina. Elena. Binibining Bea, iligtas ninyo ako. Nagkamali ako. Ngayon, papatayin kita, gago. Ay, may
hindi mo alam, natakot ako sa eksena kahapon. Ang galing ng kapatid mo, nako siya. Parang babaeng mandirigma, isang iglap lang. Sobrang galing talaga. Sinasabi mo bang si Bea ay dumaklot ng kutsilyo ng walang sandata at pinatumba ang tao? Oo nga. Nanay, hindi ba kayo masyadong na-shock kahapon? Nagka-hallucination. Yung maliit na katawan ni Bea. Paano niya nasubdue ang may kutsilyo? May sakit sa pag-iisip? Ay, totoo sinasabi ko. Nanay, minsan talaga si Chichi ay talagang mahusay. Lalo na sa gabi, parang siya ay nagbabago ng pagkatao. Magaling siya, di ba? Di ba? Sabi ko nga ako Chichi, nagpahinga ka na ba? Kahapon natakot ka ba? Masakit pa ba ang kamay mo? kahapon, anong nangyari kahapon? Kahapon tayo sa club, may dumating na baliw. Iniligtas mo si nanay at iniligtas mo si tita Jang. Baliw. Nanay, okay ka lang ba? Ako. Doktor, kumusta ang anak ko? Ayon sa paunang pagsusuri, Miss B ay malamang na mayroong dissociative identity disorder. Nakadalasan nating tinatawag na. Dalawang personalidad. Ano? Ang kalagayan ni Miss Bea ay napaka-espesyal. Maaaring makaapekto pa ito sa kanyang paningin at asal. Miss Bea ay malamang na mayroong dissociative identity disorder na kadalasan nating tinatawag na dalawang personalidad. Ikaw? Sino ka? Ako ay ikaw. Hindi ka ako. Hindi ka ako. Oo, ikaw ay ako. Siya ang nagpahina kay Tio Del Mundo. Sinunog ang lugar na iyon. Nagpabagsak ng mga tambay, ginulpi si Sofia, at iniligtas ang aking ina. Hindi iyon ako. Ang mga bagay na iyon, hindi ko ginawa ang mga iyon. Hindi ako. Aminin mo na. Alam mo lahat ito, di ba? Hindi ko alam. Wala akong alam. Hindi iyon ako, hindi ako. Hoy, bakit ka tumatakbo? Natatakot ka ba sa akin? Multo ba ako?